Magandang gabi! Mga kapatid! Ayan, di ba? Grabe kayo! Bilib na talaga ako sa inyong lahat. Ang nag-iisang INC na kapagnanindigan ay talaga naman yung kapatiran nyo. Pag tinawag na kapatid, sama-sama at totoo, we are one! We are one! We are one! We are one! We are one na ayaw sa buwaya. We are one na ayaw sa magnanakaw at mga sinungaling at abuso sa posisyon na pinahiram na temporary lamang sa kanila ng mamamayang Pilipino. Hindi tayo dapat matakot sa kanila. Dahil tayo ang amo nila. Ang tax ng bayan ang nagpapasweldo sa kanilang lahat. Tayo ang inaapi nila samantalang sila natutulog sa mga komportabling bahay, di aircon, kumakain ng masasarap na pagkain. Pero ang mga ordinaryong mamamayang Pilipino, minimum wage earner, hirap na hirap. Magkano isang kilo ng bigas ngayon? 50, di ba? 60. Okay. Magkano minimum wage? 500. Pucha, sorry. sorry guys. Alam ko bawal, pero hindi ka nakakapagpigil eh. So, 500, isipin mo wala pang 10 kilo ng bigas. Di ba? Ano? 635. 95. Let's say, 10 kilos. Sa isang kilo, ilan nakakain? 5? 3? Oh my gosh, 3 yung iba. 5? 3. Okay, 3 lang daw. Minimum sa Pilipino, 4 sa isang pamilya. Nanay, tatay, 2 anak. Okay? So imagine ninyo, 1 kilo, 3. Kulang, di ba? Paano pa ang tubig? Pambayad sa tubig. Pambayad sa kuryenteng mahal. Ano yung pambayad sa upa? Pamasahin nyo araw-araw. Pagkain ng bawat empleyado ng mamamayang Pilipino araw-araw. Wala pa doon ang pagkain at saka pagpapaaral, baon, pabaon, and everything. Saan tayo pupulutin? Kangkungan. Hindi nila tayo naiintindihan kasi hindi sila galing sa hirap. Hindi nila nararanasan ang hirap na dinadanas ng ordinaryong mamamayang Pilipino na nagbabayad ng tamang tax kahit hirap na at sila anong ginagawa? Anong ginagawa? Ninanakaw. Alam mo, mandarabog. Alam mo ang tawag ko dyan? Alam niyo yung kalyo? Alam niyo yung kalyo, di ba? Kasi kung masisipag kayo, may kalyo kayo. Kahit na anong tanggal mo, ang kapal ng kalyo, bumabalik pa rin. Ganyan sila kakapal. Di ba? Ganyan kakapal ang mga pagmumukha niya. Mga kalyo. Hindi lang buhaya, mga kalyo pa. Kalyo. Eto pa. Eto naman mga mainstream media ngayon, ang sabi nila, yung mga bayaran dyan, okay, na mga mainstream media kayo, mahiya kayo, sabi nyo, wala ng tao at kokonti ang tao dito sa EDSA. Nuknukan kayo na sinungaling. Sinungaling kayo. Sa mga gumagawa ng issue sa rally dito ng INC sa EDSA, inggit kayo kasi hindi nyo kayang manindigan. Naninindigan kayo sa personal nyong interes. Sisiraan nyo, ang dami nyong page pinagagawa sa Facebook. Ano ba kayo ng INC? Kinakalaban nga nila, mga magnanakaw eh.
kayo? Kakampi ba kayo ng magnanakaw kaya nyo tinitira ang INC? Ganun lang. Lahat ng nag-i-issue dito, sa rally dito sa EDSA, kakampi kayo ng mga magnanakaw at nakinabang kayo sa maleta. Makapal na kalyo kayo, kakapal nyo. Kalyo. Diba? Ibang level, no? Alam mo, kakagulat eh. Actually, hindi nakakagulat. Normal na sa kanila, ilan witness ang lumabas. Lahat, kapag hindi pabor sa kanila, dinidemanda, pinapasama, kinukulong. Lantaran ang kawalang hiyaan na pinagtatakpan ang pagnanakaw sa gobyerno. Sila lahat damay. Alam mo, ang Diyos marunong. Paulit-ulit ko to sinasabi. Ang karma, hindi mo alam saan tatama. Minsan, doon sa hindi mo inaasahan. Sa anak mo, sa mahal mo sa buhay, o sa sarili mong kabuhayan. Lunod na tayo sa kasinungalingan. Lunod na tayo sa utang. Kung hindi sa OFW, recession na tayo. Wala na lahat ng trabaho. Bakit wala pong investor sa Pilipinas? Ang taas ng kuryente. Pag nagtayo ka ng factory, kuryente ang mahal, di ba? Di ba? Oh, di ba? Bulok ang politika natin. Di ba? Kitang-kita, they don't want to invest kasi ang gulo. Tapos eto mga mamamayang Pilipino dito, naninindigan, ginagawan kayo ng issue ng mga inggiterong kakampi ng mga magnanakaw. Patuloy nating ipagdasal, mga kapatid. Kayong kakapal ng mukha nyo. Sobra. At yung mga nagtatapang-tapangan sa social media at nagbe-bend ng law ng mga abogado, lahat kayo may araw. Nakalista kayo sa amin. Nakakahiya kayo, abogado pa man kayong tinawag. Pero binibend nyo yung law at lalo na ang mga legislator kuno. Hamon ko kay Ombudsman Boying Remulla. Bago mo kasuhan at ikulong ang mga gusto mong ikulong, unahin mo ang mastermind at sinasabi mong pinakamalala na magnanakaw sa Kabanambayan na si Martin Romualdez. Siya ang unahin nyo. Dahil ang tagal nyo nang sinabi yung kasong yan. Pero hanggang ngayon, hindi mabuo. Brad ba? Saya, no? Maraming salamat at patuloy tayong magdasal para sa bayan.